Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa paglaganap ng COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Isang maganda at mapagpalang gabi sa ating lahat. Tayo'y manahimik at damhin natin ang presensya ng Diyos na nasa piling natin. Hayaan natin siyang pumausap sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Dinggin natin ang hinahatid niyang mensahe sa sitwasyon ng bawat isa sa atin. Sa linggong ito, nag-uumpisa ang panibagong kalendaryo ng simbahan. Nasa panahon tayo ng Adbyento, paghahanda para sa darating na Pasko na pagdiriwang ng kapanganakan ng ating tagapagligtas. Pinahahalagahan din natin ngayon ang pangalawang maluwalhating pagdating ni Jesus na siyang pangwakas na patutunguhan ng ating paglalakbay. Habang ginugunita natin ang unang pagdating ni Jesus sa Pasko at nag-aantabay tayo ng kanyang dakilang pagbabalik, di dapat natin makalimutan na narito siya ngayon sa pamagitan ng mga sakramento tulad ng banal na misa at ang worship na dinadaluhan natin ngayon. Kinakailangang buksan ang ating puso sa Kanya at ang Kanyang pagmamahal. Sinasaad sa ating community word, ang mga anak ng Ama ay nabubuhay sa maligayang pag-asa, kapayapaan at pag-ibig para sa pagdating ni Jesus, ating tagapagligtas. Bilang anak ng Diyos at kapatid ni Kristo, muling pinapaalala sa atin na si Kristo, ang pag-asa natin, anumang pasan natin ngayon at gaano man kabigat.
Pananalig sa Kanya ang bumubuhay ng pagtitiwala sa Kanyang pangako sa Mateo, Kabanata 28, Talata 20. Ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kasakasama natin siya sa panahon ng kalituhan, pag-aalinlangan at kaguluhan na dinudulot ng mga pagsubok, lalo na sa panahon ng pandemya. Nakamit na niya ang kanyang pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay, ang kaligtasan natin. Kaya nararapat lamang na manatili tayong mahinahon at matiwasay dahil hindi niya tayo pababayaan o iiwan. Mamahalin niya tayo at gagabayan sa lahat ng panahon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, pananabik at pag-asa ang pumupukaw sa pakaibuturan ng aming puso. Pagkauhaw para sa galak, pagkagutom para sa kapayapaan, paghahangad ng pagpapala. May pangamba at takot na bumabagabag sa amin. Biyayaan mo po kami ng pag-asa bilang aming tanggulan. Panatilihin mo po kaming gising at handa para sa iyong presensya sa gitna ng aming mga pagsubok. Halina Jesus, halina, aming Diyos at tagapag-adya. Sa tema para sa linggong ito, unang linggo ng Adbyento. Naghahanda tayo para sa pagdating ni Jesus, ating tagapagligtas. Kapag tayo ay nagdarasal at ang ating pag-uugali ay nakalulugod sa Diyos. Tayo ay tinatawag na manalangin na mas mataimtim upang lumalim ang ating ugnayan sa Diyos, na hindi nagbabago sa kanyang pagmamahal
awat habag sa atin. Alam ng bawat kawal ang susi upang talunin ang kalaban. Panalangin at pagnilay-nilay ng kanyang salita ang makapagpatibay ng ating pananalig, pag-asa at pagtitiwala sa poong may kapal, upang maging handa at maging malakas laban sa anumang tukso. Ipagdasal natin na biyayaan tayo ng pagpapasyang sundin natin ang kalooban niya at ibahagi ang kanyang pagmamahal sa mga di pinalad. Kapag nanatili tayong matibay at tapat sa Kanya, lalago tayo sa kabanalan at kabutihan. Sa tulong ng Kanyang biyaya at pagpapasa atin ang Kanyang pangako, na hango sa aklat ng mga awit, Kabanata 25, talata 10. Lahat na landas ng Panginoon ay kagandahang loob at katatagan sa mga nag-iingat ng kanyang tipan at utos. Makinig tayo sa salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ng Panginoon, dumarating na ang araw ng tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Pairalin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Huda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalang ito, ang Panginoon ang aking katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan, sa mga saralay, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay. Sa tumatalima sa utos at tipan, sa tumatalima siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo. Sa mga taga-Tesalonika, mga kapatid, palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa, at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama, sa hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon, pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinibigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Alleluia, alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito,
dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag maghumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa, sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mabiyaya at mapagpalang gabi o araw sa ating lahat. Sa inyo, mga pinakamamahal kong mga kapatid sa tunasan. Sa ngalan ng Ama, na Anak. Sinisimulan natin ngayon ang bagong taon sa kalendaryong panliturhiya ng simbahan sa pamamagitan ng panahon ng Adbyento. Tayo ngayon ay nasa unang linggo ng Adbyento. Ang salitang Adbyento ay galing sa salitang Adventus, ang ibig sabihin pagdating. Ang Adbyento ay panahon ng paghihintay, panahon ng pag-asa at isang panahon ng paghahanda. Ipinaalala sa atin ngayon sa salita ng Diyos ang pagdating ni Kristo bilang ating hukom at kung paano tayo dapat maghanda sa kanyang pagdating. Yan ang tema ng ating unang linggo ng Adbyento. Naghahanda tayo para sa pagdating ni Jesus na ating tagapagligtas kapag tayo ay nagdarasal at ang ating pag-uugali ay kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. Halintulad din yan ng paghihikayat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica sa ating ikalawang pagbasa. Kailangan magkaroon tayo ng espiritual na paghahanda sa pamamagitan ng pagdarasal at pagmamahal sa kapwa. Sa unang pagbasa, pinahiwatig naman ni Propeta Jeremias ang unang pagkakataon ng pagdating ni Jesus. Kailan yan? Yan ang kanyang pagkakatawang tao na ipinagdiriwang natin sa darating na Kapaskuhan. Ito ay naganap mga 2,000 taon nang nakalipas. Sa unang pagdating, kasama ng misyon ni Jesus ang bilang Mesiyas at tagapagligtas ng sanlilikha. Ito'y isang makulay at makahulugang paghahanda sa pagsilang ng anak ng Diyos. Hatid nito ang pag-asa, pag-ibig, kapayapaan sa sangkatauhan. Sa atin namang ebanghelyo ni San Lucas, ipinahayag ni Jesus ang tungkol sa kanyang muling pagdating. Yan ang tinatawag sa wakas ng panahon o ang tinatawag na pagkagunaw ng mundo. Sa English, yan yung end time. Kung kailan mangyayari ang wakas ng panahon, wala pong nakaalam sapagkat kahit ang mga anghel sa langit at ang anak ng Diyos ay hindi alam. Tanging ang Ama sa langit ang nakababatid ayon kay San Marcos. Yan ay sa Marcos 13, talata 32. Kaya sinasabi ni Jesus sa atin, tayo'y gumising, magbantay at maghanda sa di inaasahang oras na araw na yon.
Sa tingin kaya natin, wawakasan ng Diyos ang ating mundo sa pamamagitan ng mga kagimbal-gimbal at nakatatakot na mga kaparaanan, gaya ng malalakas na lindol, tsunami, mga tinatawag na tanda sa araw, sa buwan, sa bituin, mayayanig ang buong mundo, mawawalan ng landas ang mga planeta at iba-ibang katulad nito na nasa kalawakan. Nakatatakot naman talaga, di ba? Hindi ko makaya imagine na maglalaho ang lahat-lahat, magugunaw ang lahat-lahat, ang lahat ay guguho, kasama tayo na mamamatay. Sa ganitong kaisipan, mas makaiigi o makabubuti sa atin na tayo'y palaging manalangin. At alalahanin natin na tayo ay may Diyos na napakabait, mapagpatawad, mapagmahal, at hindi siya ganong malupit. Hindi niya tayo matitiis, hindi niya tayo pababayaan, at hindi siya gumagawa ng maras na pamamaraan. Ipinaalala rin sa atin sa unang linggo ng Adbyento, ito ang linggo ng pag-asa. Dahil maaasahan natin na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa kanyang hinirang ng mga anak. Sa kanyang unang pagparito, dumating si Jesus ng patago sa anyo ng isang sanggol. Nangyari sa isang aba, hamak at maralitang pamamaraan. At siya ay hinatulan ng tao sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ngunit, inihahayag sa ating ebanghelyo ngayon na sa kanyang muling pagdating, ito ay magiging lantaran na at masisilayan na nating lahat ang kanyang kapangyarihan, lakas at kaluwalhatian, at siya na ang husga at hahatol sa mga nabubuhay at mga nangamamatay na tao. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sa ating paghihintay, matuto tayong maging laging handa. Matutong palaging magdasal na sa kanyang muling pagdating sa ating mundo, makakamit natin ang buhay na walang hanggan sa langit, kasama ni Jesus at ng Ama. Merong ikatlong pagdating si Jesus. Yan ang kanyang pagpapakita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Alam nyo ba yon? Yan ang tinatawag na tunay na paghahanda sa pagdating ng Panginoon, ang maging handa sa lahat ng pagkakataon sa araw-araw. Winika ni Santo Papa Paulo Ikalawa, Pope John Paul II nung siya ay nabubuhay pa. Sabi niya, nobody is so poor that he has nothing to give, and nobody is so rich that he has nothing to receive. Wala daw taong napakahirap para wala siyang maibahagi, at walang taong napakayaman na wala siyang pangangailangang makatanggap. Sapagkat ang ating Panginoon ay puno ng pagpapala at ipinagkaloob niya sa ating lahat, mahirap man o mayaman. Lahat tayo ay pantay-pantay sa paningin ng ating Ama, na siyang may likha ng langit at lupa. Higit ang kagalakan at kasiyahan sa ating puso kapag ang mga pagpapala ay naibabahagi upang ang iba ay magkaroon. Yan ang pag-uugaling kalugod-lugod sa ating buhay na Diyos. Yan ang diwa ng pag-ibig ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Maraming pagkakataon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay na nagpapakita o dumarating sa eksena ang ating buhay na Diyos. Ang pagdating niya ay puspos ng pagpapala.
Dumarating siya sa panahon ng kagipitan, nagpapagaling sa mga may sakit, pinapakain ng mga nagugutom, pinaiinom ang mga nauuhaw, inililigtas niya tayo sa mga kapahamakan, pumapagitna sa mga ating pagdedesisyon, gumagamit ng tao, lugar, bagay, panahon at marami pang iba na hindi natin inaasahan, dumarating siya. Kaya ganun na lamang ang ating kasiyahan at matinding pasasalamat. Naniniwala ako, lahat tayo ay mayroong kwento ng buhay, kwento ng pagpapakita o pagpaparamdam ng pagpapala ng ating buhay na Diyos, kung saan hindi kanya iniwanan, hindi ka nag-isa, sinamahan kanya. Dahil hindi ka pa man humihingi, nababatid na niya ang iyong kalooban at ang iyong pangangailangan. Batid niya rin ang kahandaan mong maglingkod, magbahagi, tumanggap, masaktan, magpatawad, umibig, at magmahal, at mahalin. Yan ang diwa ng tatlong pagkakataon ng pagdating ni Jesus na ating tagapagligtas. Pag-ibig, pag-asa, at kapayapaan. Sa ating paglalakbay sa daan ng Adbyento, naway tayo'y magising, magbantay, at maging palaging handa. Magdasal tayo araw-araw. Ang panalangin ay makatutulong sa atin at makapagbibigay lakas at pag-asa sa atin. Sa pamamagitan ng pagdarasal sa Diyos sa araw-araw, lumalakas ang ating pananampalataya sa Kanya. Gumawa tayo ng mabuti sa kapwa sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus, anuman ang gawin nyo sa pinakahahamak ng mga kapatid kong ito, ginawa nyo ito sa akin. Makipag-ayos din tayo sa ating mga kaaway. Sinabi rin ng Panginoon, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipagdasal ninyo ang mga umuusig sa inyo. At bilang paghahanda sa darating na kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng ating Poong Hesus, gawin natin maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. At magtatatlong taon na rin naman ang pandemya. Sigurado ako, lahat tayo maraming pinagdaanan. Merong masaya, may malungkot, at meron talagang kaiyak-iyak. Pero mabait pa rin ang Diyos, kaya kailangan tayo ay magbigay balik loob sa Panginoon. Kung magkakaroon ng pagkakataon, sana po tayo ay makapagkumpisal. At kung pwede rin po, mag-attend tayo ng mga Advent Recollection. Ang alam ko po, ang ating BLD community ay merong naka-schedule na Advent Recollection ngayong darating na Disyembre. Sana maka-attend po tayo. At wala rin pong dahilan para hindi tayo maka-attend dahil marami pong virtual Advent Recollection. Sana po maging kalugod-lugod tayo sa ating buhay na Panginoong Diyos. Tunay na napakabait mo, Panginoon. Kami na itinuturing mong mga anak ay nagpapasalamat sa biyaya ng iyong dakilang pag-ibig. Ihanda niyo po kami sa takdang panahon ng buong pananalig at pag-asa. Itulot niyo pong maging laging handa kami upang buong puso ka naming salubungin at makibahagi kami sa iyong kaligayahan at kaluwalhatian magpakailanman, Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Marami pong salamat. God bless us all. Panginoon, pinayuhan mo po kami na maging handa para sa inyong pagdating. Inaamin namin ang mahabaging Diyos na kadalasan kami ay naging tamad at hindi nakapaglaan ng oras upang magpasalamat sa dami ng biyayang pinaabot mo po sa amin. Kaya, napakadaling madala kami ng galit
pagkabigo at takot sa mga pagsubok. Kumikilos kami sa mga paraan na di nakakatulong at kadalasan ay taliwas sa landas na tinuro mo po sa amin. Patawad po, Lord, tulungan mo po kaming mapagtanto at isa puso na sa pananahimik namin. Tulungan mo po kaming mapagtanto at isa puso na sa pananahimik namin mabatid ang gabay at nais mo po sa aming buhay. Sorry po, Lord, sa mga pagkakataon ng pagsisilbi na tinalikuran namin sa akalang ito ay sagabal sa aming hanap buhay o pansariling oras at pangangailangan. Naway hindi namin makalimutan na kahit kailan, hindi mo po pinabayaan ang aming pangangailangan. Panginoon, pinagsisihan namin ang aming pagmamataas sa aming kapwa at pagtatanim ng sama ng loob sa mga nakasakit sa amin, sa salita o sa gawa. Biyayaan mo po kami na kababaang loob upang tanggapin ang aming mga kamalian. Turuan mo po kaming magpatawad sa mga nakasakit sa aming damdamin. Buhay ko'y baguhin mo, O Diyos, puso ko'y linisin mong lubos. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Puso ko'y linisin mong lubos. Nais kong lumakad na may banal na pagtatapos. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Puso ko'y linisin mong lubos. Nais kong lumakad na may banal na pagtatakot. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Ang dalangin ko'y dinggin, nasa puso ko'y kay sundin. At sa bawat araw ang papuri maialay. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Puso ko'y linisin mong lubos. Nais kong lumakad ng may banal na pagtatapos. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. At sa bawat araw ang papuri maialay. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Panginoong Diyos, sa aming paghahanda para sa Pasko, sa gitna ng mga alalahanin at kagalakan, Ikaw ang aming Diyos ng kaligtasan, sagana sa habag, at matatag na pagmamahal. Kaya kami ay sumasamo at isinusuko ang aming mga dalangin. Naniniwala na ipagkakaloob mo po ang aming hinihiling sa panahong nararapat. Naway itong aming paghahanda ay maging panahon ng tunay na pagpapala, panahon na mataimtim na pagdarasal at pagbabahagi ng iyong pagmamahal sa aming kapwa. Panahon na aming pagninilay ng iyong salita at maging daluyan ng pag-asa
sa mga nalulumbay. Panahon upang pahabain ang aming mga kamay para tulungan ang mga iba na magkaroon ng kahulugan ang kanilang buhay at maging mapayapa. Panginoon, sa panahon ng lumang tipan, pinasibol mo po ang matuwid na sanga ni David. Pinairal mo po ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Huwag ninyo pong hayaan malayo kami sa iyo. Masdan mo po ang mga luha ng bawat lumalapit po sa iyo at bigyan mo po sila ng lakas ng loob upang maging matatag sa pagbuhat ng kanilang krus. Liwanagan mo po ang kanilang pag-iisip at ituro mo po ang kalutasan ng kanilang suliranin. Sa iyong kaharian, Panginoon, dinala mo po ang mga tao sa kaligtasan at kaginhawaan. Gumalaw po kayo sa puso ng mga nagdurusa at mga may karamdaman. Biyayaan mo po ng kagalingan ang kanilang katawan at kaluluwa. Mapagkalingang tagapagtanggol, ilayo mo po kami sa anumang kapahamakan, lalo na ang mga taong walang sawang namamahagi ng kanilang biyaya sa amin para sa Scholarship of Hope at Feeding Program. Panatilihin mo po ang kanilang mabuting kalusugan at pangangalagaan mo po sila laban sa sakit. Nananalig kami sa iyong pangako na gagantimpalaan mo po sila hindi lang sa buhay dito sa lupa, kundi sa buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, alam mo po ang mga hinahangad namin na nakatago sa aming puso. Kung minsan, aking inaaming mahirap manalangin at di ko alam ang gagawin at anong sasabihin. Ngunit dahil sa biyaya mo, buong puso akong aawit, magpupuri at itataas ang ngalan mo, Diyos na totoo. O Diyos, aking nadarama, minsan malayo ka sa piling ko. Kahit nananalig pa rin, aking inaamin, mahirap manalangin. Di alam ang gagawin at anong sasabihin, dahil sa biyaya mo, buong puso ako aawit, magpupuri. Kahit may pagsubok man, sa hirap at kalungkutan, aawit, magpupuri. Itataas ang ngalan mo, ika'y Diyos na totoo, aawit. O Diyos, insay
Pag-ibig. Kristo Jesus, ang kahulugan ng Pasko ay pag-ibig. Ikaw ang kaloob ng dalisay na pag-ibig sa amin. Bumaba ang pag-ibig galing sa langit nang ika'y sinilang ni Birhing Maria. Humiga ang pag-ibig sa makating dayami sa sabsaban sa Bethlehem. Ang ganap na pag-ibig na banal na santatlo ay dinamitan ng iyong maselang balat na binalutan ng bigkis. Ikaw, o Panginoong Hesus, ang kalubos-lubusang kaloob na dumating noong unang Pasko, na mababalutan ng mga dungis ng kasalanan at mapapako sa krus dahil sa pag-ibig. Ikaw, o Diyos, ang Emmanuel, ang salitang naging laman. Ikaw ang kahangahangang tagapayo na lumakbay dito sa lupa. Naramdaman mo ang aming mga dalamhati at kasakasama ka namin sa aming mga pagsubok. Ikaw ang kapahingahan ng mga napapagal, tagumpay ng mga lumalaban para sa katwiran at katarungan, kapayapaan para sa mga nababahala at kaginhawaan sa mga sawi sa pag-ibig. Sa lahat ng panahon, ikaw ang makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Kagandahan mo'y walang katulad at kamangha-mangha. Kay ganda ng pangalan mo, pupurihin namin ang pangalan mo, Panginoong Hesukristo. Kagandahan mo'y walang katulad at kamangha-mangha. Hindi kayang isang larawan ang saya
Panginoong Diyos na makapangyarihan, tanggapin mo po ang aming pasasalamat at papuri para sa lahat ng pagpapala na dumaloy sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa karingalan ng iyong sangnilikha, sa kagandahan ng mundo at sa hiwaga ng iyong walang hanggang pag-ibig. Pinahalagahan namin ang iyong kaloob na kaligtasan, paggabay at pangangalaga upang maging ganap ang aming buhay. Maraming salamat sa iyong pagpapadala ng iyong anak na si Jesus, sa katotohanan ng kanyang salita, sa kanyang dakilang halimbawa ng pagkamasunurin, kababaang loob at kabutihan. Maraming salamat sa kaloob mong Espiritong Banal na siyang nagbibigay liwanag sa amin. Maraming salamat sa mga kasapi ng iba't ibang ministeryo ng DLD na siyang umaalalay sa aming paglalakbay espiritual. Maraming salamat sa paghipo mo po ng puso ng maraming donors upang ipagpatuloy ang pag-aaral ng mga estudyante at ang feeding program na nagpapakain ng hanggang 500 bata at matatanda. Mga kapatid, sa pananampalataya sa ating pagdasal, pag-awit at pakikinig na mensahe ng Diyos, nabuhay muli ang pag-asa sa ating puso dahil nandiyan si Jesus, Emmanuel, na sumasa ating hanggang sa katapusan ng panahon. Narinig niya ang mga daing ng ating puso. Makakaasa tayo na tutugunan niya ang mga ito sa takdang panahon. Siya ang liwanag na susugpo ng kadiliman. Hindi niya tayo pababayaan. Ang kanyang awa at pagmamahal ay mararamdaman natin sa maraming kamanghamanghang paraan. Kinakailangan lang pagsikapin natin na maging tapat sa pakikipag-ugnayan sa Kanya araw-araw upang marinig natin ang Kanyang pagpapayo at paggabay at maging matatag upang suliranin ang hinaharap natin. Sa ating pagninilay ng Kanyang salita, lalo natin siyang makikilala at mahuhubog tayo ayon sa kanyang puso at pag-uugali. Dapat nating tandaan ng utos niya na mahalin at gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Kapag ang ating buhay ay nakakalugod sa Kanya, maaari nating angkinin ang pangako niya na hango sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 25, Talata 10. Lahat na landas ng Panginoon ay kagandahan loob at katatagan sa mga nangingat ng kanyang tipan at utos. Kaya mga kapatid, humayot tayo't ipahayag kanyang pagkalingat habag. Isabuhay ang pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Ngayon at ipahayag kanyang pagkalingat habag. Isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.
Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po.